Magandang gabi uli kabayan. Ito ho yung continuation ng ating diskusyon tungkol sa drug war na yan. Alam nyo kasi, sa ganang akin, instead of having a drug war, we need to legalize drugs. Kasi in the first place, kaya lang naman naging krimen yan by mere act of possession. Kung ginawa mong hindi crime yon, meron bang ma-arrest? Meron bang makukulong? Wala. Sapagkat hindi siya crime. Okay? So therefore, yung punot ugat na sinasabi na nagkukos ng krimen ng drugs niya, kasi nga syempre ginawa nilang illegal eh. Kung hindi ba naman ginawang illegal yon, krimen ba yon? Kaso, ito kasi ang racket dyan eh. Pag naging legal yung drugs, okay? Mawawala ng hanap buhay yung mga yung mga jail, yung mga kumpanya na nagbi-build ng jail, yung mga supplier ng pagkain sa jail, yung supplier ng kama, supplier ng damit ng mga preso, yung mga nagbebenta ng armas sa mga jail guard, yung mga hanap buhay ng mga officer na supposedly magiging membro ng Anti-Drugs Task Force Policy. Yung mga law enforcement, syempre, di ba? Kung wala na silang mahuhulihin, bakit nandiyan pa sila? Bakit pa natin sila sisweldohan? Oh. Kung wala ang ilalagay sa preso, bakit mag-upgrade ka pa ng preso? O bakit ka pa mag-build ng bagong preso? Okay? In other words, racket ho yan. Nung araw hindi naman illegal mo yan. Nagpatayan ba ang mga tao? Hindi. In fact, we need to learn from the 1912 prohibition na pag gusto ng tao, hindi mo mapipigilan yun. Okay? So, itong mga kwento ng mga drug user na nabust, itong mga sindikato, alam nyo kasi bumibenta yun sa takili. Tuwing merong news about drugs, syempre, big deal yun. Merong advertiser na babayad, kikita na naman yung media. Pero, sino naghihirap? Naghihirap yung taong bayan. Yung mga taong yan, wala namang pinakialaman, wala namang hinold up, wala namang ninakaw. Oh, anong kasalanan nila? Dahil dilat yung mata nila buong gabi? O dahil nagkaroon sila ng munchies? Mukhang malabo yata eh. So, ang hirap pa dyan, yung media, okay, nagpapalabas ng mga maling kwento. Puro disinformation, puro propaganda. Yung mga tao naman hindi nagigising, hindi nag-iisip. Kailangan ho natin mag-isip. Sapagkat tayo ho ang nakukulong. Tayo ang bumabayad para tayo ay makulong. Tayo ang bumabayad para sa mga pulis na kumukulong sa atin. In the first place, bakit ka bumabayad sa mga taong yan kung ikukulong ka lang nila? Bakit ka babayad para sa iyong preso? Bakit ka babayad para sa iyong kulungan? Na wala ka namang pinatay, wala ka namang ninakaw, wala ka namang sinira. Okay? So, pag-isipan ho natin muli. Ngayon, ito po yung issue kasi meron daw mga pulis na related sa droga. Naging issue lang yan, again, para matanggal yung atensyon ninyo sa mga mas matitinding problema ng ekonomiya. Okay? Na yung GDP growth, inadjust, pinababaan dahil nga wala ng eleksyon. So, ibig sabihin, talaga nag-grow lang pag may eleksyon. Saan naman ang galing yung pera para sa may eleksyon na yan? Sa taong bayan din. Hindi galing sa gobyerno yan. Dahil ang gobyerno kinukuha yung pera natin, hindi tayo nagbabayad sa kanila. Kung sa totoo lang, ayaw natin magbigay ng pera sa kanila, pero subukan mong hindi magbayad, makukulong ka. Kung ikaw lang, ano bang nagawa nila para sa'yo? Tumulong ba sila sa'yo sa trabaho mo? Tumulong ba sila sa'yo sa negosyo mo? Hindi. Ang ginawa lang nila, kinuha lang yung pera mo. In other words, merong mas malaking krimen na nangyayari, yung pagnanakaw ng hanap buhay mo. Pero para matanggal yung attention mo sa krimen na ginagawa nila sa'yo, gagawa sila ng ibang krimen. Yun ho yun. Yun ang modus operandi dyan. Kaya, pag-isipan ho natin muli.
Sapagkat pare-pareho tayong Pilipino. Bawat buhay ay mahalaga. Hindi ho basta kinakatay lang na parang hayop. May kaluluwa ho tayo. Sa tingin nyo, dapat bang ikaw ang magbabayad para sa isang taong kukulong sa'yo? Para sa isang taong babaril sa'yo? Malaking kabaliwan yun. Mag-isip po tayo.